Ano lang, suggestion. At ayan ang ating OOTD. Dito kayo magre-rent ng hanbok guys. Paglabas nyo ng exit 4, papunta na tayo sa Gyeokbungung Palace. But unfortunately, hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is another episode of our South Korea vlogs, and today we will be visiting a palace called Gyeongbokgung Palace. So ito yung isa sa mga palace na pwede ka magsuot ng hanok costume. Yun yung mga traditional na damit dito sa South Korea, and titignan natin kung pwede nating matry yun kung sakali and kung open sila. Pero for sure, the palace is open because today is their Solal or their Lunar New Year. So, holiday ngayon. Maraming establishments ang sarado. Pero, hindi tayo magpapadaig at pupunta pa rin tayo sa mga lugar na yon. And at the same time, i-explore pa rin natin kung ano yung makikita natin doon. And i-maximize natin yung opportunity na ma-vlog kung ano pa yung mga bukas na establishments. So, tara guys, samahan nyo ako. So guys, good thing ngayon medyo may araw na and humupa na yung pag-snow kahit papano. Pero kagabi, nag-i-snow pa rin. And nga pala guys, I just wanna let you know na kung pupunta kayo dito during winter time, do not forget to bring lotion. Lotion is very important. Napabili ako kagabi ng lotion for 11,900 won just because dry skin na ako. Yung binte, yung braso, dahil sa sobrang lamig. So if ever napupunta kayo dito, magdala kayo ng lotion. Ano lang, suggestion. Kasi importante talaga. Dahil nagda-dry skin ka, nagda-dry yung mukha mo, ganyan. Maglagay kayo ng moisturizer, lip balm, mga ganun. Lahat ng mga pwede na makapag-shield sa inyo from getting your skin dry. So, yun lang. So, ito guys, makikita nyo, from my hotel, pababa lang tong street na to, tumbok na nito yung Myeongdong Station exit number 3. So, napaka-accessible nitong Airbnb ko pala. Airbnb pala to. Yan, napaka-accessible niya papunta sa Myeongdong, kaya near train station talaga. So, ang sarap ngayon maglakad-lakad kasi walang snow at maaraw. So, sana ganito din dun sa Gyeongbok Palace or something. Alright guys, so nandito na tayo sa Myeongdong Station exit number 3. So, bababa lang tayo dyan, tapos sasakay lang tayo ng line 4, palipat ng orange line, papunta sa Gyeongbokgung Palace. Ayan yung food street sa kabila. So, let's go! Okay guys, so nandito na ako sa station, and isang station lang tayo guys from yung Myeongdong. Bababa lang tayo ng Chungmuro Station para mag-transfer ng train. Eto. Yan, so baba tayo dito tapos papunta sa platform para makasakay na ng train. Dami pa rin tao kahit holiday. So guys, nandito tayo sa Myeongdong. Papunta tayo sa Chungmuro at lilipat tayo ng orange line. So yan ang ruta natin for today. So waiting na lang sa train. Wait na lang tayo sa train. Pila tayo dun sa walang pila. Yan, dito tayo. At maghintay na tayo sa train. Okay guys, so makakaupo tayo. Okay. And sakto nakaupo tayo kahit one station away lang. Hindi naman crowded yung mga trains nila dito. Siguro dahil holiday na. Pero may mga tao pa rin. So guys, andito na tayo sa Chungmuro Station. And sundan nyo lang yung ng mga may arrow na nakalagay na number 3. Palipat ng train papunta sa Gyeokbokgung Station. Gyeokbokgung Station. Yan. So yun, bababa tayo sa hagdan na yun. Ayan guys, so pagbaba mo ng hagdan, diretso ka lang, ito na mismo yung platform, and 4 stations away lang papunta dun sa Gyeokbokgung Palace. So waiting na lang ulit ng train. Yan, easy to remember naman yung mga ways papunta dito. Alright guys, so nandito na ako ngayon sa Gyeokbokgung station, and exit number 4 tayo. So wait lang, magta-tap out lang ako.
Okay, so exit number 4 hanapin natin. So, dito yun guys. Pag tap out nyo ng card, ayan, exit number 4 dito sa right side. So, let's go. So guys, dito sa Gyeokbunggong may mga salamin. At ayan ang ating OOTD. Suot ko yung nabili kong puffer jacket sa Uniqlo. Tapos may dalawa pa akong patong. So, exit number 4 na tayo guys. Papunta sa Gyeokbunggong Palace. Ganda nitong station na to ah. Medyo ano siya. May forma. So, ito tayo sa escalator papuntang exit number 4. So guys, may clock tower dito sa exit number 4. Ang ganda. Yan, clock tower. Ganda dito sa exit number 4. Alright guys, so nakalabas na tayo ng train. At dito sa harapan guys, may hanbok rental na agad. So lakad tayo dito sa likod. Ayan, may mga naka-handbook na oh. Eh, push ba natin mag-handbook guys? Ayan, may K-Star handbook rental. Ang rental nila is 9,000 won per hour. And then, 1 day is 15,000 won. Oh, ito yung mga pang sila King Deso sa Jumong dati. Meron din dito guys, handbook rental. Same lang din ang rate. So, dito kayo magre-rent ng handbook guys. Paglabas nyo ng exit 4, tingin lang kayo sa likod, may madadaanan kayo doon. Eto na yon. Iniisip ko pa talaga kung mag-handbook ba ako o hindi. Ayan, so pare-pareho lang naman ng rates guys. So, hanap na lang kayo kung ano yung pinaka okay sa inyo or saan pinaka okay sa inyo. So hanap na rin ako ng handbook rental. Go na to. Ayan. Wala yatang bulsa yung handbook eh. Okay guys, so nandito ako sa K-Star handbook. Dito na ako nag-rent ng handbook, 9,000 for 1 hour. So, papalit lang tayo. Sandali lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe ka na dahil malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang paggawa ng mga ganitong klaseng videos. Now back to the vlog. Okay guys, so papunta na tayo sa Gyeokbunggong Palace, but unfortunately, they're already closed. They're only up until 4 PM and now it's 4:30ish. So we cannot get inside anymore, pero we'll just take pictures outside. And nagrent ako ng handbook guys for 9,000 won. Ayoko lang ipakita. Hindi ko alam kung okay ba, pero mukha namang okay. So papakita ko kapag nagpunta na tayo dun sa harap para mag-take ng pictures. Okay, so guys, dire-diretso lang tayo. At may nakakapasok pa eh. Try natin kung makakapasok tayo. Dun sa dulo yung entrance guys. Ayan, nakikita nyo may mga snow pa sa paligid. At ang daming naka-handbook. So kahit pa paano, belong ka. Kasi naka-handbook ka rin. Pero malamig. Kaya pinatong lang nila literally yung damit sa damit na suot mo. Tapos yung shoes mo, yun pa rin yung suot mo. So kung medyo konti yung damit mo, medyo makakadagdag to pang dagdag init. Kasi medyo mainit yung handbook. Pero in fairness guys, walang amoy yung handbook. Amoy malinis siya. Amoy bago. So which is a good thing kasi yun yung worried ako. Kasi nung nasa Bali kami, yung damit na sinuot nung friend ko, medyo may amoy. Kaya baka ganun din yung experience ko dito na. Pero hindi naman. Napaka malinis. Tsaka mabango yung damit. So, konti na lang, malapit na tayo sa entrance, guys. So, guys, welcome sa Gyeokbunggong Palace. Kahit hindi na yata tayo makakapasok. Pero okay lang, at least nandito tayo sa labas. At makakapag-picture-picture pa rin tayo. So, ay hindi guys, makakapasok pa rin pala tayo. Ayan. So, pasok tayo.
Hindi na tayo makakapasok dun sa mismong loob ng temple, pero dito, okay na ako dito guys, kasi magandang picture taking spot na rin to. And marami pa rin nagpipicture-picture. Ang lamig na naman. Ayan, ito yung buong Gyeongbokgung Palace front. So, I'm just gonna show this to you guys. Ang dami pa rin tao and may mga naririnig akong Pilipino. Yan, so hahanap lang ako of course ng magandang picture taking spot para mag picture. Annyeonghaseyo! Okay guys, so napalabas na tayo agad dun sa Gyeongbokgung Palace. Ang bilis lang. Parang 2 minutes lang ako dun. Hindi ako masyadong nakapag-picture kasi nagpapalabas na sila ng tao dahil nga closed na. So dito na lang ako sa labas, dito sa wall, nagpipicture para naman at least meron akong memory dito sa hanbok na suot ko guys. Yan, so warrior yung pinili ko na hanbok. Kasi yung iba parang mga pale yung colors. Tapos gusto ko black lang. So tamang-tama naman ito. And yan, kung sakali na gusto nyo mag-rent din ng hanbok, marami talaga doon. Pwede nyo itry yung sa pinagrentan ko, which is yung K-Star hanbok. Yun lang yung pinaka nasa unahan. And 9,000 won per hour siya. So mura na rin kahit papano para sa isang oras na hanbok rental para sa picture taking. So yun yung ginagawa ko, minamaximize ko yung time nagtitake ng mga maraming pictures kahit namumula na yung tenga ko sa lamig. Okay, lakad-lakad lang tayo dito guys. Para kunwari Jumong pa kasi naabutan ko eh. Yan, so naghahanap akong kalaban eh. Wala bang pwedeng kasuntukan dito? Yan, so kahit malamig guys, tiis-tiis lang. At nilagay ko lang yung camera sa baba para makita ninyo ang aking OOTD. Yan, so hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito kasi nga sobrang lamig. Pero ang ganda ng view and sulit din yung pagpunta dito dahil free admission sila regardless kung naka-hanbok ka o hindi. Kasi usually, yung naka-hanbok, free entrance, pero yung mga hindi, magbabayad sila ng entrance fee. So, hindi naman tayo nakapasok dun sa mismong palace, pero okay na rin na nandito tayo sa part na ito kasi maganda siya and hindi mo masasabing sulit yung experience mo or yung pagpunta mo sa Seoul kung hindi ka nakapag-hanbok or nakapunta sa kahit isa sa mga palaces nila. Okay guys, so ta-timing ako makapag-picture dito sa may gate. Magmamatapang ako. Sila nga nagpi-picture eh. Ayan, sinarado na yung gate mismo. So, try natin mag-picture dito. Pero ang dami pa ring tao dito sa harapan ng palace, guys. Kahit sarado na. Nagpi-picture lang. Syempre, sayang yung rent ng hanbok kung di ka naman magpi-picture, di ba? So, ito yung gagawin natin ngayon. Ganda dito sa paligid, guys. Okay, guys. So, tapos na ako mag-picture dito sa Gyeongbokgung Palace. So, okay na ako dito. Babalik na ako dun sa hanbok rental, sa K-hanbok. Para isoli itong hanbok. As much as I would like to walk around wearing this, parang baka mag time limit na ako. Sayang naman kasi every sobra ng time, pag sumobra ka kahit 2 minutes may extra charge na. Pero ang kagandahan dun guys, may libre silang locker rental. Yung iba kasi pinaparent pa talaga nila. So sa kanila libre na, parte na nung package na binebenta nila. So naglalakad lang tayo dito para makita nyo yung view ng Gyeongbokgung Palace. Buti nasasabi ko na siya ng street. Pasensya na kanina kasi medyo lito pa ako sa pronunciation. Gyeongbokgung Palace. Yun. So ang lamig pa rin, negative 3 yung weather. Just to let you know yung weather update. Kahit walang snow, sobrang lamig. Kaya mapapansin niyo yung mukha ko namumula na naman. Yung cheeks, yung nose. Yan. Kaya na ako mamaya tawag dito, magpe-face mask na ako mamaya para may extra protection. Tapos yung sa ear muffs or yung sa tenga. Kasi yun yung mga madaling lumamig talaga. So, yun. Yun lang yung mga cons ng winter. Marami ka lang kailangan talagang mas dalahin at mas magiging mabigat yung baggage mo dahil nga sa mga puffer jackets and such. Pero, okay din na may experience siya.
So good ako, wala akong pinagsisisihan na pumunta ako dito during winter time at sabay pa ng holiday nila. So balik ko lang to, tapos tignan natin kung saan pa tayo pwede pumunta. So guys, may nadaanan ako dito mga street food. Magta-try tayo. So egg bread. Ito, ano tong mahaba? Cinnamon and sugar Korean pancake. 2,000 won. Red bean custard cream. 3,000 won. 1 set. Ito yun. So try natin tong parang malaki. So guys, bumili ako nitong cinnamon and sugar pancake. Ito, malaki siya. So tikman lang natin. Para matigas. Ito. Matigas siya guys, pero okay naman. Masarap din naman. So okay naman, siguro mga 7 out of 10. Medyo masyado lang siyang matamis dahil sa sugar. Pero yung cinnamon masarap. Okay to. Tsaka ang laki niya guys, 2,000 won lang. So mamaya ako na ito ubusin. Balik na tayo dun sa handbook rental para ibalik yung handbook. Kasi nga baka mag time limit na tayo. Let's go! So ayan guys, nakapagpalit na ako. Again, dito to sa K-Star Handbook, first floor. So ito lang yung train exit. Tapos punta lang kayo sa likod nyo, makikita nyo agad itong K-Star Handbook. And 9,000 won yung kanilang rental for an hour para sa handbook. May free lockers na sila inside. So hindi na kayo mahihirapan na or mag-a-add pa ng additional para sa locker rental. So nakapagpalit na rin ako guys. Diyan. So I'm back to my normal self. At dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating South Korea vlogs. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga future vlogs. At kung may mga questions or may mga gusto kayong sabihin na personal at ayaw nyo sa comment section, you can DM me on my Instagram at AJTV Amazing Travels. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!